At ngayon naman puntahan natin ang aking mga kasamahan dito po no, sa studio, Commissioner June ng BIR and of course Director Nicolette. Welcome back to Bagong Pilipinas ngayon. We'll start with you, Commissioner June no, ng BIR. Dumalo po kayo kamakailan dito sa Cambridge International Symposium on Economic Crime kamakailan at kayo po ang unang Philippine government official na naimbitahan para magsalita sa ganitong symposium. Ano po ang masasabi niyo dito? And congratulations nga po pala. Thank you. Unang-una, ikinagagalak po natin na maimbitahan po tayo dito sa Cambridge International Symposium on Economic Crime. Ito po ay napakahalagang topic sa buong mundo. Kaya naman ang mga nalalahok dito ay lahat po ng bansa at mga eksperto sa larangan ng economic crimes. At of course, nandyan po tayo, nakinig po tayo sa mga hinaharap ng iba't ibang bansa at nakapagbigay din po tayo ng ating experience dito sa ating bansa. Commissioner, para po mas maunawaan no, ng ating mga kababayan, ano po ba ang pinakalayunin nito at itong kahalagahan ng symposium na inattendan nyo? Napakahalaga nitong symposium na to. No? Again, ang symposium na to ay nagtatalakay ng economic crimes na present sa iba't ibang parte ng mundo na ang daming illegal na nagaganap. At ito, dinidiscuss dito sa symposium na to or na-discuss sa symposium na to ang iba't ibang uri at iba't ibang mekanismo kung ano-ano ang economic crimes na hinaharap ng bawat bansa. At isa na rin dito ang tinalakay natin na dito sa ating bansa ay yung sa issue ng peking resibo na hinahabol po natin at tinutugis natin dahil tinuturing ito na isang mabigat na financial crime or economic crime na nakakaapekto sa ating ekonomiya. Kaya napaka-importante na tutukan ito ng lahat ng bansa dahil apektado tayong lahat dito. At eto nga po, kamakailan ay isinabatas na itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So ano po ang masasabi ninyo dito at ano po ang magiging papel ng BIR sa implementation po nito? Itong batas na to ay napakagandang development dito sa ating bansa dahil alam naman natin na ang bansa natin ay isang agricultural country din. Maraming umaasa sa agrikultura kaya kinakailangan protektahan natin ang industriyang ito. At itong Anti-Agricultural Smuggling Act na to, particularly dito sa BIR, nakafocus tayo dito sa illegal trade at yung smuggling ng mga sigarilyo at nakikita naman natin na patuloy ang pagre-raid natin sa mga illicit trades ng sigarilyo dahil lagana po yan. Yung iba kung ano-anong front na ginagawa, kunyari mag-export pero sa totoo dito rin lang binibenta at patuloy ang hindi maraming produkto na hindi nagko-comply at nakarehistro sa BIR at yung hindi bayad ang excise tax. Kaya naman patuloy pa rin ang role ng BIR dito ay makipag-coordinate sa National Tobacco Administration as well para malaman at makatulong pa sa pagpapatigil ng smuggling ng mga sigarilyo. Commissioner, sa usapin ng buwis, ano po ba ang iba pang mga halimbawa na maituturing na paglabag sa batas na ito? Marami pa dyan, yung smuggling, meron din tayong agricultural hoarding, yung mga parang monopoly and yung mga ganyan ang tinatalakay dyan sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Okay, kung isipin ko kasi agricultural tobacco products nga pala yung pinag-uusapan po natin. So, marami po ba ang mga ganitong smuggled products? Yung mismong mga sigarilyo, ito ba you're talking about sigarilyo, vape, and other cigarette products? Yes, yan ang role lang ng isa sa mga aspeto na minomonitor ng BIR. Pero pag sa usaping anti-agricultural smuggling, of course, iba't ibang uri ng mga produktong agrikultura ang kasama dyan. So marami po yan. Pero dito dahil sa BIR, yung concern natin dyan ay yung excise tax na hindi nababayaran patungkol sa illegal na pagbenta ng mga sigarilyo. Mm-hmm. Ano po ang parusa sa mga lalabag po dito, Commissioner? Sa mga mahuhuling lumalabag ng batas na to, pinataas po ang parusa dito. Ngayon ay life imprisonment na po yan at yung mga penalties niyan ay up to 5 times of yung value ng agricultural product na mahuhuli. Commissioner, ano po ba ang mga hakbang ng BIR para sa mas maayos na implementasyon nitong Anti-Agricultural Economic Sabotage Law? Una-una, ang ginagawa po natin ay yung
koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Una na rin dyan ay yung National Tobacco Administration at iba pang mga ahensya ng gobyerno para masigurado na ma-implement natin ng maayos itong batas na to. Gusto rin natin na nagko-coordinate tayo sa police at sa NBI para sa pagtulong sa amin sa pagre-raid ng mga smugglers sa mga warehouse. Yan ang ginagawa natin. At mas pinaigting ang ating enforcement dito. Nagtatayo tayo ng mga specific na task force at patuloy ang paghuhuli at pagmomonitor natin ng mga warehouses dito. Mga magkano po ang nawawala sa ating bansa? Pagdating po specifically, for example, sa tobacco, smuggled tobacco goods. Malaki po ang naging estimate dyan. Bilyon-bilyong ang nawawala sa atin. Kaya naman ang collection natin sa excise tax ay dyan tayo medyo challenging. Yung pagdating sa excise tax collection na target. Dahil dito rin. At yung iba naman kasi nagfo-focus o nag-shift from sa sigarilyo to vape products. Kaya tinututukan natin itong industriya na to at masigurado na makapture natin at malaman natin kung magkano talaga ang nawawala dito. Pero ang laki po, billion. Basta the fact is billions of pesos po Yes, ang nawawala. malaki Just po for talaga. tobacco. Yes. So can you just imagine the other agricultural products Tama. na hindi nagbabayad? Kaya maganda rin po talaga itong batas na to na hopefully maging deterrent at huwag mabawas-bawasan po ang agricultural smuggling sa Pilipinas. Okay, samantala ito naman po, Commissioner, nilagdaan na rin ni Pangulong Marcos ang panukala para po sa VAT sa digital service providers. At para mas malinawan ang ating mga kababayan, ano po ang ibig sabihin nito? Anong mga digital service providers po ito? Ang digital service providers under dito sa bagong batas na to, yung VAT, imposition ng VAT on digital service providers ay nag-i-impose ng VAT dun sa mga nagbebenta ng serbisyo online. Yan generally ang sakop niyan. Ang batas na to, kailangan natin i-emphasize, hindi ito panibagong tax measure. Ito ay panibagong batas lang, pinalakas lang ang authority ng BIR para kolektahin itong batas na to. Internationally, alam na naman ng mga kumpanyang involved dito na kinakailangan nila magbayad ng VAT dahil alam na naman nila na pagka nagbebenta sila sa ibang bansa kahit wala silang presence dyan sa bansa na pinagbebentahan nila ay kinakailangan magbayad sila ng VAT. Commissioner, gaano ba kahalaga ang batas na ito, lalo na sa revenue ng bansang Pilipinas? Malaki, mahalaga ito kasi una-una nile-level niya yung playing field dahil yung mga local digital service providers ay nagbabayad na ng VAT. Yung mga foreign na wala dito, sila yung mas maraming subscribers dito katulad ng mga napapanood natin na pelikula sa mga music. Yes. Ang estimate natin dyan na makokolekta ay mahigit 100 billion over the period of 5 years. Wow. Billion. Okay, I guess it's okay to mention ano po yung mga digital companies na sakop ng batas na ito at paano po ito tututukan ng BIR? Ang mga example po niyan, yung mga Netflix, na kung Yes. saan tayo nanonood, na subscription-based po yan. Tapos meron din yung mga Spotify, yung Google, mga cloud-based na services. So, serbisyo po ang binubuisan dito. At tinututukan po natin yan, unang-una, na bago pa rin po na pasa tong batas na to, ay nakipag-coordinate na rin tayo sa mga malalaking kumpanya na to. At alam naman nila ang kanilang responsibilidad at magko-comply naman. Kaya maganda-ganda naman ang nagiging diskusyon sa mga kumpanyang ito. So, kailan po namin mararamdaman na mas mahal na pala yung Netflix or Disney, Spotify. HBO? Una-una, hindi naman natin masabi kung talagang magtataas ng presyo yan. Again, ang nasabi natin, yung mga kumpanyang to, alam naman nila, sa ibang bansa, nagbabayad na sila ng buwis. Okay. So dito, huli na nga tayo Yes. kung tutuusin. Oo nga. So alam na nila yan. So siguro naman nung nag-impose sila ng pricing yan, alam nila na masasubject sila sa VAT. So pwedeng hindi naman tumaas din ang presyo niyan. Pero of course, hindi natin magagaranti na hindi tataas ang presyo. Pero hindi naman ibig sabihin na 12% ang pinataw natin na buwis ngayon ay 12% din ang itataas niyan. So depende, titingnan din naman natin. Ayan. At kung sakaling may pagbabago, mga kailan namin mararamdaman? Kung sakasakali kasi ang nasa batas, meron tayong 90 days para gawin yung implementing rules. At pagkatapos ng 90 days na yan, meron pang palugit kasi marami pa tayong gagawin na mga systems development dito sa BIR para magrehistro sila at para dyan dumaan yung mga pagbabayad online. Kasi online gagawin lahat yan.
So binibigyan pa tayo ng 120 days after ng promulgation ng implementing rules para makapag-comply yung mga digital service providers. Okay, so, So mga next year pa po next yun. year. Next year na, next year na. Binibigyan ko kasi bare month, September, October, November. Okay, mga next year pa Next naman. year. So makakainga pa tayo. Pwede pa kayong manood. No? Maraming salamat, Commissioner June, sa mga ibinahagi niyo sa aming updates mula sa inyo po dyan sa BIR.